Ganun yung mga yan. Sino yan? City Hall? Ayan. Si Headshot. Si Headshot to. Si Boy Headshot. Asa na? Pakita natin ibang mga... Ayan, no? Nahuli si Boy Headshot. Oo nga, no? Ayan, Actually, ngayon ko lang talaga nakakita yan. No, doon sa post nila, Coach, sa post nila Sangkay Janjan, tsaka yung sa post ni Ivan. Nakita ko sino kaya itong vlogger na sinasabi na tapos Headshot. Ngayon, nagpapaliwanag siya doon sa NBI. Hindi naman daw babarilin sa ulo. Si Mike. Parang si Sangkay Janjan yata, isa sa mga unang nito, hindi pa hinuhuli. Parang sabi niya, kinontent niya. Okay, ang hindi ko lang alam kung tutuluyan ba ng NBI. Dapat tuluyan yan. Oo nga no? Dapat para pamarisan kasi grabe yung insinuation na nung post niya, no? Headshot, tapos parang pinapalabas niya yung security detail ng presidente, medyo mahina, pwedeng i-penetrate any moment. Sino ba mga kasama ni dyan? Mala Topacio diba? Yung paliwanag candlelight lang. Putik na yan. Magka-candlelight lang. Alam, halatang ginogoyo yung Pilipino Magka-candlelight po kami. Hapon, katanghalian. Di ba? Yes. Ay, yun pala. Speaking of that, yung mga nanggulo ba, parang hindi ko na masyado, nung unang mga ilang araw lang, okay, medyo stricto si Mayor Isko Pero pinapahanap pa din pinapahanap pa din yung nagsabi na purge. Gigil ka ron no? Oo. Si Superfly. Bigla para akala mo grandstanding bigla tapos pumunta doon, putik na yan, akala mo winter sa Pilipinas. Kala mo egoy na yung isa rin yung Kiko Matos. Hindi ko nakita yung kay Kiko Matos. Ano nangyari? Hindi, si Kiko Matos isa rin doon sa nagpo-promote doon. Alam mo yung kung may adhikain ba sila, pero nakaganon pa rin yung, alam mo, nagpapapogi lang na parang wala naman silang sigaw Walang sigaw na kung ano yung advokasya nila. Talagang nandun lang para manggulo Etong si Mike Romero, baka sigurado ako isa sa mga nambato to Kagaya ni Kiko Barsaga. Diba? Yung interview niya tungkol kay Romualdez. Diba? Biglang nakuha, biglang naanuhan yung mga DDS, naspatan ng mga DDS yun. Sumikat. Nabuhayan, kumbaga siya, putik na yan, napansin ako dito sa pinost ko na ganito, ganyan Ganon yan, sa Superfly, ganon yan nakita ko Yung tipong post na, ganito, sali tayo, ganyan. Naanuhan ng mga tao. Sige, sikat na yan. Tinuloy-tuloy. Kaya nga pagdating doon sa entablado, parang main man na. Nung mga, ganun naman sila Naghahanap talaga, naghahanap siguro talaga sila ng parang superhero nila. Di ba, pansinin mo, lahat si Duterte, kulong. Si Sara, nabaliw. Wala ako superhero na nakita na nakasuot ng winter jacket. Di ba? Si Roque na wala na. Si Maharlika na vlogger nila, pucha. Wala na. Oo. Di ba? Kasi mahirap yung laban. Ang hirap tumagal diyan sa way ng paglaban nila. Biruin mo naman, araw-araw babato ka ng fake news. Araw-araw kakabisado ka. Hindi kagaya nung kagaya niyan, di ba? Anong oras tayo nag-usap? Ito yung mag-start na tayo, 5 minutes ata, pumasok ako dito. Di ba? Pagpasok ko, yung mga topic natin? Madali. Kasi nga, balita at totoo. Madaling pumasok. Hindi kagaya nung sa kanila, ito, script natin. Ito yung mga sasabihin, ito yung mga papakalat, kakabisaduhin mo, kaya sakit sa ulo. Kailangan maniwala sila mismo dun sa kalokohan nila.
So ngayon, Para medyo convincing. Siyempre, uugatan mo pa yan nung mga susuporta doon sa sinasabi mong fake news. Oo. Di, ang hirap nun. Makapagtanong lang o may magtanong lang sa kanila na isa na wala doon sa script, yari na sila. Di ba? Hindi kagaya nung mga tayo, ayan, mismong nasa balita, nasusubaybayan naman natin. Madali lang. Explain ka na lang ng explain sa tao. Yung sa kanila, ang lakaran, fake news eh. Mahirap yun. Oo, pero yung iba kasi talaga, no, pagka paminsan-minsan nakakapagpa-viral din sila eh. Kasi marami naman talagang uto-uto din sa kanila. Pero pagka isa-isa nang natatag na talagang fake news, ayan, kagaya ni Maharlika, 'di ba? Ayan, fake news. Si Harry Roque. Nakakapag-viral sila. Oo, talagang nakakapag-viral. Ikaw ba naman magkaroon ng supporter na DDS? Uto-uto yan. Isang sabihin mo nga lang. Sabi ko nga, isang sabihin mo lang na walang katotohanan ng paninira kay Bongbong Marcos, lahat siya maniniwala na. Ipopost na agad niyang mga yan. Kasi ang gusto nila, matanggal na lang si Bongbong. Yun na lang ang gusto nila diyan. No, meron nga akong tinatanong kahit nasabihin mo pa ng napakaganda ng ginagawa ni Bongbong Marcos, walang pakialam yung mga yan. Sige, tuloy mo lang. Hindi, meron akong tinanong eh. Sabi ko kung bakit, yun nga. Sabi ko, ba't gusto mong matanggal si PBBM? Kasi daw bangag. Hanggang ngayon, ang dahilan niya, bangag pa rin. Kunin ko na? Kahit walang sige. Siguro dadaling ko na lang yung Odi. Tapos yun na lang ako. Pick upin na lang namin ni May. Okay, thank you, boss. Okay, bye-bye. Sama ba ako dyan? Yun. Ano nga? Yung hindi, yun nga, yung mga supporters nila, talagang ututo. Meron ako isang tinanong, no, na kumbaga, estudyante ng UP na kaano ko sa Facebook. Tinanong ko siya sa message. Sabi ko, ba't ba gusto mong matanggal si PBBM? Sabi niya, kasi bangag daw eh. Hanggang ngayon, yun pa rin yung katwiran, yung addict. Yun pa rin yung kung kailan yung pinaniwalaan. Yan yung una nila kasing gamit eh. Hanggang ngayon. Hinanapan mo na resibo? Hindi, wala. Si Digong na nga nagsabi. Basta sinabi ni Digong sa kanila, una pa lang eh, hindi naman sasabihin ni Duterte daw yan eh. Lahat ng mga paninira niya mga yan, kahit walang basya, magbabiral yan. Kasi nga, yung mga kampo nila, gustong makachamba. Gustong makachamba. Madami dyan yung tipo bang wala na, kahit alam na nila na walang kwenta yung laban nila dahil puro paninira lang at walang ebidensya. Hindi lang makaano yun eh. Paano? Araw-araw nagpo-post sa social media, nagpo-post doon sa kanilang Facebook. Nakakahiya, tapos biglang kinabukasan, Marcos ka na. Ganyan yung mga yan. Sila wala na rin sa eksena, no? Yung si Dado, yung General Dado yung nabanggit mo kanina. Parang di ko na masyado nakikita rin. Yung huli ko nakita, kumakain ng ice cream. Wala na yata, nabuwag na yung nila eh. Nabuwag na yung FGF ba yun? Hindi ko maalala kung ano yung pangalan ng grupo nila. Ang hirap 40 million yung FGF na yun. Hindi, yun lang. Yun lang. 40 million. And still growing pa yun ha. And still counting. 40 million eh. Pero ito alam mo malakas siyang si Dado eh. Malakas ang tama. Pero mo may 40 million imaginary friend ka. Napanood ko yun sa vlog niya. Pero mo naka-live inano yung aso, pinalo ng sinuntok ng gano'n, no? Yung tuta. Kasi pati yung aso, taliwas doon sa sinasabi niya. Pati hindi umaagree doon sa sinasabi niya. Isang beses nga nakita ko eh. Yung pagkatapos pa lang, yung kakakaso pa lang sa kanya ni General Torre. Kinasuhan ni General Torre, di ba? Yung kinabukasan medyo lumamya siya, medyo huminahon siya, ganyan. Tapos siguro bandang kalagitnaan hindi na makapagpigil, bumabanat na. Sinigawan ng asawa sa likod. Yan ka na naman. Sinigawan niya din. Tumigil kayo. Totoo nga.
Ang ganda nun Ang ganda yung eksena na. Yung mga ano sana. Kasi 'di ba bintana, parang ganyan, yan kwarto. Ito yung kwarto, 'di ba? Yan sa kanila lang bintana. Siguro behind yung bintana na yon, nakikinig yung asawa niya o nanonood ng TV. Naririnig yung salita niya. Kasi umano siya naglaylo siya pagkakaso ni Torre Pag-uwi ng bahay, vlog. Sabi ko, umano na to. Siguro ang pinagkasunduan is, sige, matyagang ka namin ng ilang linggo. Kung ganun pa din sasabihin mo, tuloy namin yung kaso. Pagka hindi, okay, sige, ayos na tayo. Pero alam ko nagtago pa yun bago makasuhan Oo, yung mga pauna niya, mga unang kwentuhan niya, maano siya mahinahon Oo. Mahinahon siya nung unang kwentuhan. Tapos yung kalagitnaan na, siguro kababasa ng comment, naha-hype doon sa mga comment section. Biglang bumanat na ulit. Sinigawan ng asawa sa likod. Yan ka na naman. Tumigil na kayo. Sinigawan. Pero malaki talaga, Malaki talaga to. Tama din noon Oo.